Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpapala ng Panginoon Diyos ang tanggapin ninyo sa araw na ito, sa bawat araw ng inyong buhay. Welcome po muli sa Nilay Langit. Ngayon po ay araw ng banal na Trinidad. Tayo pong lahat ay sama-sama na namang manalangin at magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na nagpahayag sa amin bilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, bilang manlilikha, tagapagligtas at diwang patnubay, lumalapit po kami sa iyo ngayon at nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy naming taglay, sa kagalingan at sa kabuuang pag-unlad ng buhay namin. Salamat po o Diyos sa mga biyaya at pagpapala mo sa iyong grasya, sa iyong kagandahang loob. Patuloy kami lumalapit sa iyo ngayon, nagsasama-sama kami upang patuloy na papurihan ka at pasalamatan ka, makapakinig ng iyong mga salita. Patuloy nga namin mapakinggan ng iyong mga salita na magbibigay sa amin ng lakas at katatagan ng pananampalataya. Patuloy nawa o Diyos na maramdaman ka namin, maranasan ka namin sa aming buhay ngayon upang magpatuloy kami sa pagmiminister, pagmimisyon kahit sa gitna po ng krisis na aming nararanasan sa aming mga buhay, sa aming bansa at sa buong mundo. Patuloy o Diyos na abutin mo kami ng iyong mapagpala, naghihimala at nagliligtas na mga kamay. At patuloy na naman nawa na maging makabuluhan at mabunga ang gawain ito at mga pananambahan namin sa aming tahanan, kasama ng aming pamilya at mga mahal sa buhay. Ito po Ama ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ang pagbasa po ng salita ng Diyos sa umagang ito ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 28, talata 16 hanggang 20. At ganito po ang ating masusumpungan. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Pinagpala na po tayo ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga salita. Idagdag niya po sa atin ang karunungan at kaunawaan. Dahil nga po ngayon ay linggo ng banal na Trinidad, ito po ang magiging diin o tuon ng aking pagnilinay-nilay, ng ating pong sama-samang pagnilinay-nilay ng salita ng Diyos. Batay po sa teksto natin ngayon na napaka-popular po para sa atin, na dito ho natin matatagpuan ang dakilang atas ng ating Panginoon Jesucristo sa atin na humayo at gawing alagad lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at yung pong dakilang pangako ng Panginoon na tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa tuwing tayo po ay makakapakinig ng mensahe at makakabasa ng mga talata patungkol po sa banal na Trinidad, hindi po mawawala dyan yung 4 na M. Ang una po ay yung misyon. Tayo po'y tinawag, hinirang at pinapalakas ng banal na Trinidad upang magawa ang misyon ng iisang Diyos. Diyos na malilikha. Kaya po tayo po'y nagtatanggol ng buhay, tayo po'y nagtataguyod ng buhay, tayo po'y kumakalinga sa buhay, tayo po'y nagbabahagi ng buhay. Para ang sanglilikhay makaranas ng buhay. Magpatuloy ang buhay. Buhay na may dignidad. Buhay na nakasandig doon po sa mga salita ng ating Panginoon na tayo nilikha ayon sa kanyang wangis at larawan. Mga kapatid, kaya po ang misyon natin ay misyon ng kaligtasan katulad ng Jesucristo, pagpapalaya at pagbabago ng buhay. No? Tayo bilang iglesia, dapat po isabuhay natin yan, yakapin natin yan. Maging yan po ang tunguhin ng ating mga programa, mga palatuntunan at balak Google.
Kaya po tayo'y nakikilahok sa mga gawain na tunay na maghahatid ng kaligtasan, ng paglaya at pagbabago. Hindi lang ng buhay ng mga individual, kundi yung po mga sistema at struktura sa ating pamayanan at lipunan na kailangan na baguhin. Kasi kahit ang Panginoon Jesucristo, ginawa niya po yan, mga kapatid. Yung pagiging propeta. Hindi lang siya nagpagaling, hindi lang siya nagturo, hindi lang siya nangaral. Siya po ay naging propeta sa kanyang kapanahunan. Kanya pong ine-expose ang kasamaan, kanya pong ino-oppose ang kasamaan, at siya po ay naghahain ng alternatibo, ng bagong mga patakaran, mga bagong interpretasyon, mga bagong kahulugan, mga bagong layunin sa buhay. Napakaganda po ng misyong ito. At ang Banal na Espiritu nagpapalakas, nagbibigay ng tapang, nagbibigay ng kapangyarihan para may pangaral ang salita ng Diyos. Hindi yung sarilinin, kundi ibahagi ito, lumabas tayo, makisangkot tayo, no? Makidama tayo, makialam tayo, no? Sa mga nararanasan ng tao. Maramdaman nila ang presensya natin. Yun po ang ibig sabihin na misyon na nakabatay o ang konteksto ay yung pong misyon at ministeryo ng banal na Trinidad. No? Gawin po natin ito. Makita ito kung sumasa atin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Di ba binabasbasan tayo pagkalabas ng simbahan na Diyos Ama, sumainyo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin yun, yung ministeryo at misyon nila magawa natin sa ating kapanahunan ngayon. Pangalawa ho, mga kapatid, movement. So hindi lang misyon. Movement, ibig sabihin kilusan. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng mga bansa. Yung kilusan na itatayo natin, popormahin natin, i-organize natin, hindi po yan ang boss ay tayo o ang pinuno ay kung sino man. No? Wala hong mamamanginoon, kundi si Jesus, siya, mga kapatid, ang dakilang pinuno natin, siya ang great teacher natin, kaya tayo mga estudyante, disciples, learners. Matuto tayo sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga mabubuting halimbawa. Halimbawa, siya po ay laging nariyan para sa mga tao, no? Para tugunan ang pangailangan ng mga tao noon. Laging ganun tayo, sensitibo sa pangailangan ng mga tao. At lagi siyang nandyan para magpakain sa mga nagugutom, magpainom sa mga nauuhaw, nandyan siya para sa mga bihag at inaapi, nandyan siya sa mga sinisiil, pinagkakaitan ng karapatan at ng buhay, nandyan siya sa kanila, no? Pinapalakas niya. Nagbibigay siya ng pag-asa. Yan. At laging pinapangaral ang pagdating ng kaharian ng Diyos na meron pong pag-ibig, katarungan at kapayapaan. May pagkakapantay-pantay. Meron pong paglaya at katotohanan ang umiiral sa lahat. Napakaganda po. Nang bubuin natin, no? Yung mission natin dapat po tumungo sa pagbubuo ng kilusan. Hindi lang yung magmi-mission ka individually, kundi mission mo, partnership. Bubuo tayo ng komunidad. Hindi lang yung isahan, no? Magpaparami tayo ng ating hanay, magpapalakas tayo para nang sa ganun mas marami ang magmi-mission. Kaya doon tayo pupunta sa pangatlong M, yung multitudes. Kasi gusto nating maabot yung maraming tao. Kasi sabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko lahat ng mga bansa. Hindi naman po sinabing gawin mong Kristiyano, kundi gawing alagad. No? Sapat yun eh. Na hindi naman naparito ang Panginoon Hesus para magtayo ng reliyon. Naparito siya para itatag ang kaharian ng Diyos at kailangan ng mga tao na committed, na susunod sa Kanya. No? Maghahatid ng mabuting balita, mga kapatid. So, hindi po exclusive, kundi inclusive ang Panginoon. Universal ang Kanyang pag-ibig para sa lahat. No? Hindi yung namimili tayo. Hindi yung meron tinitingnan niya at tinititigan. Dapat po pantay-pantay. Hindi pwedeng sa puti lang
dapat po, pati sa itim, pantay ang turing natin. Walang discrimination. Katulad ng nakikita natin ngayon na sinisigaw ng marami nating mga kapatid sa Estados Unidos at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Itigil ang diskriminasyon. Itigil ang white supremacy. Itigil ang slavery o anumang forma na magyuyurak sa dangal, dignidad at karapatang pantao. At yung panghuli po, masa. No? Kasi si Jesus, nagministeryo siya sa mga Galileans. Nagministeryo siya sa Amha Arets. Doon po sa mga walang sariling lupa. Ang turing sa kanila, hayop. No? Mababa pa sa hayop. Walang sariling kinabubuhay. Doon siya nagministeryo. Makikita mo, most of the time, ang Panginoon Jesucristo kasama ang masa. Nandun siya at pinapalakas sila, nangangaral siya ng fullness of life sa mga masa. Para nang sa ganon, maranasan din nila ang buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako ng Panginoon Diyos. Yan po, mga kapatid, ang kahalagahan at ministeryo ng banal na Trinidad. Kaya pag tayo po, mga kapatid, ay binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo, dapat taglayin din natin yung ministeryo at misyon nila ng iisang Diyos. Ng iisang Diyos. Ipanalangin natin, mga kapatid, na ganun nga po ang maisabuhay natin palagi. Buhay, kaligtasan, pagpapalaya, pagbabago, pagpapalakas, hindi kabaliktaran, hindi kamatayan, hindi pang-aapi, pagsasamantala, ang umiral, hindi pagpapahirap, hindi pag-aagaw ng lakas ng iba, hindi po, mga kapatid, pagyurak sa dangal at dignidad, karapatang pantao ng mga tao. Kaya po tayo nandito, tumututol sa anumang forma ng pagpatay, pagsasamantala at pang-aapi, at paglabag sa karapatang pantao. Kaya rin po ang simbahan, no? Ang mga kapatid nating Roman Catholic Church, Protestant Church, Evangelical Christians, nagkakaisa na tumutol sa anumang forma ng pagpatay o pagkitil ng buhay, pagyurak o paglabag sa karapatang pantao. Mga kapatid, isabuhay natin ang misyon ng ating Panginoon. Magbuo tayo ng movement, abutin natin ang multitudes, mangaral tayo ng mabuting balita ng fullness of life sa mga masa. At sasaatin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos, marami po salamat sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Patuloy ka nga sumaamin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisang Diyos na aming Panginoon. Patuloy na may sa buhay namin ang inyong ministeryo at misyon sa nagbabagong panahong ito. Panginoon, kung meron pong mga special requests ang iyong mga anak na nakikinig, nanonood ng gawain ito, Panginoon, dinggin mo po ang kanilang mga panalangin at sagutin niyo po ang kanilang mga daing at hinaing. At ganoon din, Panginoon, pagalingin niyo po ang aming bansa, ang aming mundo, patuloy ngang umiral ang iyong katwiran at katarungan. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa, sa aming mga tahanan, iglesia at pamayanan, sa aming lipunan. Mangyari ang iyong kalooban, O Diyos, at maitatag na ang iyong kaharian dito sa lupa, gaya ng sa langit. Igawad mo po sa amin ngayon ang iyong bendisyon. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon Diyos. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid.